Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Periodical Examination Reviewer N. Filipino Tree. Panuto, basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat sa malinis na papel. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang paggamit ng high frequency word? A. Kumain ako ng masarap na kanin. B. Tinanghali ako kaya hindi pumasok. C. Pagkatapos ay umuwi na kami. D. Dumating ang bagyo sa linggo ng gabi. Ang sagot ay A. Kumain ako ng masarap na kanin. Ano ang kabaliktaran o kasalungat ng salitang mabilis? A. Maganda. B. Mabagal. C. Malawak. D. Maliit. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Mabagal. Sa balita ukol sa kalamidad, anong bahagi ang nagpapakita ng solusyon? A. May mga nasalanta. B. Apektadong mga lugar. C. Epekto ng kalamidad. D. Pagtulong ng gobyerno sa mga biktima. Mahusay, ang sagot ay D. Pagtulong ng gobyerno sa mga biktima. Alin ang tinatawag na salita madalas gamitin sa mga pangungusap at hindi binibigkas ang bawat titik ng isa-isa? A. Laruan. B. Maganda. C. Ako. D. Kumain. Ang sagot ay C. Ako. Sa ang pangungusap ginagamit ng tama ang salitang nang? A. Nang kami ay nagpunta sa palengke. B. Kumain ng mangga si Aling Rosa. C. Nang maganda ang panahon ngayon. D. Nang bata ay lumakad sa kalsada. Tama, ang sagot ay letrang B. Kumain ng mangga si Aling Rosa. Sa pangungusap na ang makulay na parol ay isinabit ni Itay, ano ang ibig sabihin ng makulay? A. Walang kulay. B. Puti lamang. C. Madilim. D. Maraming kulay. Ang sagot ay D. Maraming kulay. Sa isang impormatibong teksto, ano ang madalas binibigyang pansin upang maunawaan ang kabuuang impormasyon? A. Paksa, pangunahing ideya at mga sumusuportang detalye. B. Emosyon ng tauhan at mga pangyayari. C. Suliranin at solusyon. D. Mga pangalan ng tauhan at tagpuan. Ang sagot ay A. Paksa, pangunahing ideya at mga sumusuportang detalye. Paano mo magagamit ang impormasyon mula sa ulat panahon na iyong nabasa? A. Lumikha ng bagong ulat gamit ang parehong ideya. B. Gamitin ito sa pagpaplano ng aktibidad ayon sa lagay ng panahon. C. Isalin ito sa ibang wika.
D. Sabihin ito sa iba kahit walang halaga. Ang sagot ay B. Gamitin ito sa pagpaplano ng aktibidad ayon sa lagay ng panahon. Alin sa mga sumusunod ang may tamang salin ng salitang ugat ng salitang may lapi? A. Tumutulong. Salitang ugat, tulong. B. Tinapay, kain. C. Kumakanta, luto. D. Malinis, sipag. Ang sagot ay A. Tumutulong, salitang ugat, tulong. Ano ang tawag sa salitang pumapalit sa ngalan ng bagay o lugar, gaya ng ito? A. Panghalip, B. Bola, C. Buwan, D. Bahay. Mahusay, ang sagot ay A. Panghalip. Sa pangungusap na si Lolo ay lumakad papunta sa palengke tuwing umaga. Ano ang ibig sabihin ng lumakad? A. Umupo, B. Naglakad, C. Umiyak, D. Tumakbo. Mahusay, ang sagot ay B. Naglakad. Anong damdamin ang ipinakita ng mga tauhan nang sila ay nagkaisa sa kwentong si Pagong at si Matsing? A. Pagkagalit, B. Pagkabalisa, C. Kasiyahan, D. Panghihinayang. Tama, ang sagot ay C. Kasiyahan. Alin sa mga sumusunod ang bumubuo sa tauhan, tagpuan at mga pangyayari sa isang teksto? A. Mensahe ng kwento, B. Katangian ng tauhan, C. Suliranin at solusyon, D. Elemento ng teksto. Mahusay, ang sagot ay D. Elemento ng teksto. Sa pangungusap na si nanay ay nagluto ng masarap na ulam para sa aming lahat, alin ang salitang high frequency? A. Nanay, B. Nagluto, C. Ulam, D. Lahat. Ang sagot ay D. Lahat. Ano ang salitang ugat ng masayahin? A. Saya, B. Masaya, C. Hindi, D. Sayo. Mahusay, ang sagot ay B. Masaya. Alin sa mga salita ang magkahulugan o magkasing kahulugan? A. Maliit, malaki, B. Masaya, malungkot, C. Maganda, marikit, D. Mababa, mataas.
Ang sagot ay C. Maganda, marikit. Sa kwentong Ang Pagong at ang Matsing, ano ang naging solusyon sa kanilang problema? A. Naghanap ng ibang pagkain. B. Nagtulungan sila upang makaligtas. C. Nagtago sa puno. D. Nag-away sila. Ang sagot ay B. Nagtulungan sila upang makaligtas. Alin sa mga pangungusap ang may wastong gamit ng high-frequency words na may kaugnayan sa bansa? Ang sagot ay C. Mahal ko ang aking bayan at ang bandila ng Pilipinas. Paano mo malalaman kung sino ang nagsasalaysay sa isang kwento? A. Sa mga damdamin ng tauhan. B. Sa pangalan ng tauhan. C. Sa sunod-sunod na mga pangyayari. D. Sa mga pahayag ng tagapagsalaysay. Ang sagot ay D. Sa mga pahayag ng tagapagsalaysay. Sa pangungusap na si Ben ay naglilinis ng silid-aralan, ano ang simuno? A. Ay naglilinis. B. Ng silid-aralan. C. Si Ben. D. Silid-aralan. Tama, ang sagot ay C. Si Ben. Alin ang nagpapakita ng sunod-sunod na ideya o paglalarawan? A. Una, pangalawa, panghuli. B. Pagkatapos, bago, una. C. Kaya, sa makatuwid, dahil. D. Bukod dito, halimbawa, isa pa. Ang sagot ay A. Una, pangalawa, panghuli. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa kilos o galaw? A. Aso. B. Tumakbo. C. Lamesa. D. Paaralan. Ang sagot ay B. Tumakbo. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa mas nakatatanda? Sumigaw ako sa aking lolo habang nanonood siya ng balita. Inabot ko ang kanyang bag at sinabi kong po at opo. Nilagpasan ko lang si lola sa kalsada. Pinagtawanan ko ang boses ng aking guro. Tama, ang sagot ay B. Inabot ko ang kanyang bag at sinabi kong po at opo. Sa ang pangungusap makikita ang tamang simuno at panaguri. A. Tumutulong sa kapwa. B. Si Nena ay masipag na bata. C. Sa paaralan sila. D. Masarap ang pagkain at masaya. Mahusay, ang sagot ay B. Si Nena ay masipag na bata. Ano ang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng ideya sa isang teksto? A. Kaya, dahil. B. Una, pangalawa, panghuli. C. Isa pa, halimbawa. D. Bukod dito,
gayon din. Mahusay, ang sagot ay B. Una, pangalawa, panghuli. Alin ang panaguri sa pangungusap na ang mga bata ay masayang naglalaro sa parke tuwing hapon? A. Ang mga bata. B. Sa parke tuwing hapon. C. Ay masayang naglalaro sa parke. D. Ay naglalaro. Mahusay, ang sagot ay C. Ay masayang naglalaro sa parke. Sa pangungusap na, patlang ko ang watawat ng Pilipinas tuwing Lunes. Alin ang tamang salita? A. Kumakain. B. Nilalaro. C. Ikinagalang. D. Iniiwasan. Mahusay, ang sagot ay C. Iginagalang. Paano tinatawag ang mga salitang gaya ng ikaw, nang at siya na karaniwang nakikita sa simpleng pangungusap? A. Pangalan. B. Panghalip. C. Sight words. D. Pantukoy. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Sight words. Puna ng patlang. Patlang ay isang batang Pilipino na nagmamahal sa pamilya. A. Ako. B. Siya. C. Kami. D. Sila. Ang sagot ay A. Ako. Sa pangungusap na masaya kaming kumain ng hapunan na inihanda ni nanay para sa lahat, alin ang salitang high frequency? A. Nanay. B. Nagluto. C. Ulam. D. Lahat. Mahusay, ang sagot ay D. Lahat.